Vice President Sara Duterte sinabing maayos lamang ang kanyang kalagayan sa gitna ng kinakaharap na impeachment. Vice Presidente makikipagpulong sa kanyang legal team kaugnay ng impeachment case. Political backlash laban sa mga mambabatas na nag-endorso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahan na. Rollback sa presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Pasaway na rider na lumabag sa EDSA busway, sinagasaan umano ang isang traffic law enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. At Kontra Bigay Committee ilulunsad ng COMELEC laban sa vote buying para sa nalalapit na eleksyon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 7, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naging pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kumonsulta rin ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ukol sa isinusulong na impeachment laban sa Vice Presidente. Ang detalye sa report ni Nel Mariboho. Mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kamay siya sa agarang pag-aakyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Pangulong Marcos, walang kinalaman dito ang ehekutibo. Sa kabila nito ay nakausap niya ang ibang mga mambabatas, kabilang na si House Speaker Martin Romualdez ukol sa isyung ito. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. Dagdag pa ni PBBM, kumonsulta rin sa kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ukol sa impeachment. Ayon sa Pangulo, sinabihan lang niya kanyang anak na gawin kung ano ang kanyang mandato. So sabi ko, andyan na tayo. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign. Hindi rin nakikita ni Pangulong Marcos na isang pagsuway sa kanya ang nangyaring pag-usad sa impeachment complaint sa gitna ng kanyang pagtutol dito. No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So it's not defiance. Handa rin si Pangulong Marcos na aprubahan ang special session ng Senado kung ito ay hihilingin sa kanya para talakayin ang inihaing articles of impeachment. Ukol naman sa kritisismo ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na politically motivated umano ang impeachment, ayon kay PBBM, hindi na siya nasurpresa sa reaksyon na ito sa kampo ng mga Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumuelta si Senate President Francis Chis Escudero sa pahayag ni dating Senador Franklin Drilon na remedy sa pag-usad ng impeachment complaint sa Senado. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Senador Amy Marcos kaugnay na pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr.
Naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang mai-refer o maisangguni sa impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makakaaksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung nai-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court hiwalay sa pagiging legislative body nito. Remedyo anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na umakto bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinuwestiyon naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakayin ang impeachment case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon sa June 2 matapos aprubahan ng impeachment rules. Susunod rin anya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senador Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, destabilization, revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Sa dinami-rami anya ng problema ng mga Pilipino kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nirerespeto nito ang desisyon ni Senador Marcos. Pero yung gano'ng statement hindi makaka-apekto sa kanyang pagiging impartial or fair as impeachment judge. She was talking of the impeachment process. Not, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan niya yun. Okay. Wala naman siyang binanggit o sinabi kaugnay sa boboto sa pabor o kontra dun sa nasasakdal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng isang lawmaker prosecutor na mas magiging handa sila kung sa June 2025 na isasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inihayag din ng isang impeachment prosecutor na may strategy silang isasagawa kapag gumulong na ang paglilitis. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Iginagalang ng mga kongresista ang desisyon ng Senado na isagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hunyo kung kailan magre-resume ang congressional session. Ito ay kahit na naniniwala silang dapat itong agad aksyonan batay sa saligang batas kung saan nakasaad na oras na mai-endorso ng 1/3 ng House members ang isang verified impeachment complaint. Sa lalong madaling panahon ay magsasagawa ng paglilitis ang Senado sa Articles of Impeachment. Pero para sa isang lawmaker prosecutor, mas magiging handa pa sila para sa trial kung sa June 2025 pa ito isasagawa. If ever the Senate does indeed interpret that they could proceed with trial as early as March, we will be ready. If they decide that it will continue after June 2, we'll be even more ready. Ngunit paano naman kung hindi manalo sa May 12 midterm elections ang sino man sa mga tatayong impeachment lawmaker prosecutor? If ever we have a new composition to 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not stop the process. Balak na ng lawmaker prosecutors na magsagawa ng information campaign upang malaman ng publiko ang proseso sa impeachment. Inihayag din ng mga itong patuloy ang kanilang paghahanda para sa gagawing paglilitis. Dagdag pa ng mga ito, meron silang estratehiya na gagawin, lalo na't ang ilan sa mga posibleng umupong senator judges ay itinuturing ng mga batikang mambabatas. We won't tell you our strategy, that's for sure. But during the course of our preparation, we will update you. But certainly, there will be strategizing, but I won't tell you about it. Hindi pa tukoy kung sino ang tatayong lead o tagapanguna sa prosecution panel ng Kamara. Bukod dito, magkakaroon din ng impeachment secretariat na tutulong sa mga paghahanda ng lawmaker prosecutors para sa impeachment trial. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinabi ng isang constitutional lawyer na maaring aksyonan ng Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte na naipadala sa kanila sa kabilaan niya ng naka-adjourn o wala ng sesyon ngayon ang Kongreso. Dartong report ni Dante Amento. Sinabi ni Dean Antonio Lavinia, constitutional law lecturer ng mga kilalang universidad sa bansa, kahit pa walang sesyon ang Senado, maaari nilang talakayin o lilitisin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Okay lang yun na nag-adjourn sila kasi nag-adjourn naman sila as a legislative body. Hindi naman sila nag-adjourn as a impeachment body. Magkaiba yun eh. Maaari rin anya na pagkatapos na ng pangangampanya, unang halalan aksyonan ng mga senador ang kaso. The Senate will have to conduct a trial. They can do that immediately or they can do that after the election campaign, after the elections. Sa ilalim ng saligang batas, ang mga senador ang siyang magiging mga huwes o senator judge sa isang impeachment trial laban halimbawa sa isang vice-presidente. Dagdag pa ni Lavinia, napakaseryoso ng mga aligasyon o articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So this is very serious. Hindi ito politika lang. Serious ito. VP Sara is accused of several crimes, di ba? Several grounds. Betrayal of public trust, culpable violation, everything from threatening the president. Inaasahang gugugol ng panahon ang paglilitis sa isang impeachment case kapag na-convict o nahatulan ng Senado ang vice-presidente. Bukod sa mapapatalsik siya sa pwesto, maaari rin na tuluyan siyang hindi makatakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na ng House endorsers ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad ng political backlash laban sa kanila. 215 na mga kongresista ang bumoto pabor sa impeachment articles laban sa Vice Presidente na nai-refer na sa Senado. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, may agam-agam ba ang impeachment endorsers na maapektuhan ang tsansa nilang manalo sa midterm elections? Ella, ipinauubaya na sa electorate o mga botante ng mga kongresistang bumoto ng pabor sa ika-4 na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang kahihinatnan nila sa 2025 midterm elections. Ito ay kung mailuluklok pa ba silang muli bilang kinatawan ng kanilang party list o distrito. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez na naitalagang lawmaker prosecutor para sa nakaambang impeachment trial ni VP Duterte, sacred right ng bawat Pilipino ang mamili ng iluluklok nila sa pwesto. Gayunman, naninindigan ng kongresista, constitutional duty naman nila yung tugunan ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang sagot niya ng tanungin kung sa tingin ba nito ay maapektuhan ang electoral chances nito at magkakaroon ng political backlash ang mga endorsers ng impeachment complaint. Para naman kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, House Deputy Majority Leader na tatayuring impeachment prosecutor, paniguradong may consequences ang desisyon ng bawat elective official. Subalit kung hindi siya pipirma sa impeachment complaint, mas may matinding epekto ito. Gayon din kung hindi niya bibigyang pansin ang mga umano'y ginawang paglabag sa konstitusyon at hindi gagawin ang kanyang constitutional duty na i-prosecute ito. Batay sa mga kongresista, simula nang i-endorso nila ang articles of impeachment sa Senado, nagsimula nang kumalat ang fake news laban sa kanila at sa issue ng impeachment. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinaharap na impeachment. Ayon sa Vice Presidente, makikipagpulong siya sa kanyang legal team kaugnay nito. Mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Jed Resina live. Jed, ano ang iba pang mga detalye ng naging statement ni VP Sara kaugnay sa kanyang kinakaharap na impeachment?
Bernard, halos katatapos nga lang ng press conference kasama si Vice President Sara Duterte dito sa kanyang opisina sa Mandaluyong City, kung saan sa kanyang naunang pahayag nagpasalamat siya sa mga kababayan nating nagdarasal, nagbibigay suporta at patuloy na naniniwala sa kanya. Binigyang diin niya yung mga katagang God Save the Philippines at panghuli niya sinabi sa kanyang pahayag bago mga makapagtanong ang media ay nananalig siya sa tagumpay ng taong bayan. Ito ang unang pagkakataon na magbibigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte matapos suportahan na mahigit 200 mababatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Matatandaang nitong Miyerkules ay na-impeach na sa House of Representatives si BP Duterte at nadala na rin ang impeachment article sa Senado ng kaparehong araw. 7 ang impeachment articles sa naturang complaint na magiging basihan ng mga senador sa isinagawa nilang mga pagdinig. Sa verified complaint na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara, nakasaad na inimpeach si Vice President Duterte based on grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. At nauna nang ipinahayag ni Senate President Francis Escudero na kapag nagbalik na ang sesyon sa plenaryo sa darating na Hunyo ay maaaring talakayin ng Senado ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Vice President Sara Duterte na kahit nasa Senado na ang impeachment laban sa kanya ay tuloy pa rin ang trabaho ng Office of the Vice President, kung saan sinabi niya rin na nagkaroon na sila ng planning meeting noong mga nakaraang araw. Binanggit niya rin na may mga apektadong programa ang Office of the Vice President matapos nga alisan ng budget, katulad yung burial assistance sila, pero yung iba pang programa ng Vice President ay tuloy pa rin. Bernard, hindi sinabi ni Vice President Sara Duterte kung confident siya pagdating doon sa numbers tungkol dito sa impeachment, pero sinabi niya na November nung nakaraang taon pa lang ay naghahanda na yung kanyang legal team kaugnay nga dito sa impeachment. Ayan muna update, Bernard, balik sa'yo. Jed, nabanggit ba ni Vice President Sara Duterte kung sino yung mangunguna o bumubuo ng kanyang legal team? At kasama ba dito ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi nagbigay, Bernard, si Vice President Sara Duterte kung sino-sino yung mga bahagi ng kanyang legal team, pero binanggit niya yung posibilidad na makakasama nga dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sinabi niya nang tanungin siya kung si dating Pangulong Duterte ba yung magli-lead dito sa pag-defend or do sa legal team niya, hindi niya na ini-encourage si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil magiging rigorous yung preparations o magiging mahirap para sa edad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya pa yung maglilid dito. Bernard. Maraming salamat, Jed de Resina, live mula sa Mandaluyong City. Nahuli sa entrapment operation ang 2 individual na nag-alok ng kalayaan sa asawa at kasintahan ng mga dayuhang POGO worker kapalit ang malaking halaga ng pera. Nakumpiska din sa mga suspect ang iba't ibang dokumento at government-issued ID. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Iba't ibang uri ng dokumento ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 sospek na nahuli nitong Miyerkules sa ikinasang entrapment operation laban sa JRB Travel and Consultancy Services Incorporated sa Intramuros, Manila. Ilan dito ay BIR-10, PSA document gaya ng birth certificate at marriage certificate, Bureau of Immigration documents, driver's license, DOLE Alien Permit Employment ID, NBI clearance at passport. May mga dokumento din nakahalintulad sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na ang nasa larawan ay isang foreign national pero ang pangalan sa kanyang birth certificate ay Pilipino. Sa Cabanatuan City na irehistro ang dokumento kung saan ito nakatala bilang late registration. Mayroon din itong marriage certificate at passport bilang isang Pilipino. Lahat ng kanyang dokumento hindi kakikitaan ng pagiging peke o pwedeng sabihing authentic. May resibo at official seal pa ng mga ahensya ng gobyerno kung saan kinuha. Ngunit kung babasahin ang mga nakasaad sa detalye, kahina-hinala ang mga ito. Ang iniimbestigahan natin dito is of course authentic na, no, yung papeles. Katunayan may resibo pa. But yung contents, yun ang titingnan natin kung totoo yung mga nakasulat.
ito obvious naman kaya malakas pa ang loob nila kasi yung mga contacts nila sa mga agencies, not only in BI, but in other agencies like PSA, sa the LTO, siguro nag-i-exist pa rin. Nandun pa din. They only lied low pag mainit. Pag nakaramdam sila ng maluwag, tira na naman sila. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong sa mga otoridad mula sa 2 individual na karelasyon ng 2 Chinese POGO worker na nahuli sa mga nakaraang operasyon. Nagpakilala umano ng mga tauhan ng PAOK ang mga sospek. Nangako na palalayain, aalisin sa immigration blacklist at pipigilang ma-deport ang kanilang mahal sa buhay kapalit ng malaking halaga. Nasa 900,000 at 1.1 million pesos ang nakuha sa 2 biktima. Pero hindi napalaya ang mga Chinese. Kung sila po ay for deportation, wala na pong paraan kahit magbayad pa sila ng ganito kalalaking halaga sa kung sino po na nag-aalok sa kanila. They will have to face the consequences of their actions kung sila po ay nagpunta dito, nanatili at nagtrabaho ng illegal. Actually, last year pa po, nasa radar na ng PAOK ito. We're setting up an entrapment operation, but unfortunately, the asset na gagamitin namin, for some reason, parang naglaylo sila because during that time, the Senate is already conducting investigation as to the ito nga, yung mga naglalabasan na mga PSA documents and passports bearing mga Chinese foreign nationals pero using Philippine passports. Karamihan sa mga biktima ng mga sospek ay mga dayuhan at kanilang pamilya, lalo na yung mga nagkakaroon ng problema sa kanilang pananatili sa bansa. Makikipag-ugnayan ang PAOK sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas malalim na investigasyon tungkol dito. Ayon sa Bureau of Immigration, blacklisted din sa kanila ang naturang travel agency. April 30, 2024, na blacklist po sila sa Bureau of Immigration because they have illegal practices, sabihin na natin, for submitting spurious documents to the Bureau. So they used to have an accreditation, but April 2024 nakansela po ang kanilang accreditation at naban yung babaeng subject sa pagpasok po sa ating opisina because of previous violations. Natuklasan din ng PAOK na mayroon ng subpina ang isa sa mga sospek sa kasong estapa noon pang nakaraang taon. Nahaharap sa iba't ibang kaso ang mga sospek gaya ng robbery extortion, usurpation of authority, estapa at grave coercion. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi ng Department of Migrant Workers o DMW ang lisensya ng banning agency na nag-deploy sa nawawalang Filipino seaman abroad. Hindi matapos hindi makapagbigay ng maayos na paliwanag ang agency tungkol sa nangyaring insidente. Para sa detalye, naritong report ni Evan Alvarez. Patuloy ang sinasagawang mga aksyon ng Department of Migrant Workers o DMW upang malaman ang nangyari kay Seafarer Cadet Rap Babiles na nawawala pa noong December 5 ng nakaraang taon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hindi sila kumbinsido sa ibinigay na paliwanag ng nag-deploy kay Bubiles na Parola Maritime Agency Corporation, kaya naman napagdesisyonan na suspindihin na ang lisensya nito. Actually, the lack of an explanation from the License Manning Agency, and therefore we have suspended the License Manning Agency. Walang investigation report, walang captain's report, which is usually forthcoming. Dagdag pa ng kagawaran, isa pang irregularidad na kanilang nakita ay ang hindi agad na-i-report ng agency ang pagkawala ni Bobiles mula nang makarating ang sinasakyan nitong barko sa Baltimore sa United States mula sa Veracruz Port sa Mexico. So these are all badges of negligence, of non-care, and therefore we are taking action against the License Manning Agency and the principal ship owner in this case until they fully explain what happened on board that ship.
Nakasaad sa Magna Carta for Filipino Seafarers na karapatan ng pamilya ng nawawalang marino na malaman ang lahat ng impormasyon at investigasyon na may kinalaman sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Tiniyak naman ng DMW na patuloy ang mga ginagawa nitong mga aksyon upang makamit ang hustisya para kay Bobiles at pamilya nito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipagtulungan na ang Department of Migrant Workers, DMW, sa Saudi Arabian government upang bumuo ng joint monitoring sa mga overseas Filipino workers, lalo na ng mga domestic workers. Layo ng Pilipinas na magamit ang pinakabagong digital monitoring system ng Saudi Arabia upang mas maging systematic ang coordination kung sakaling may mga employer na may record ng pang-aabuso sa kanilang domestic worker. Minsan naririnig lang natin dahil nagsusumbong na, di ba? Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ang kagawaran ang Know Your Employer approach, kung saan masusing susuriin muna ang employer bago mapayagang kumuha ng Pilipinong domestic worker upang maiwasan ang anumang klase ng pang-aabuso oras na mamasukan na ang OFW. Ipinag-utos ng korte na ibalik sa Pasig City Jail si KOJC leader Apollo Kibuloy bago sumapit ang February 12. Na-ospital si Kibuloy noong January 18 dahil sa ubo at hirap sa paghinga at kalaunan ay na-diagnose na may community-acquired pneumonia. Naharap ang nasabing religious leaders sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Plano ng Bureau of Corrections sa Bucor na magtayo ng mga pasilidad ng piitan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., bahagi ito ng mandato sa ilalim ng RA 10575 upang magkaroon ng regional prison facilities sa mga nabanggit na lugar. Target din ng Bucor na isara ang Nubilibid Prison pagsapit ng 2028 at ilipat ito sa labas ng Metro Manila bilang bahagi ng reforma sa sistema ng kulungan. Magpapatupad ng mahigpit na border control ang ilang EU member states dahil sa banta ng pampublikong kaayusan at seguridad. Punsod nito, nagpaalala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kababayang Pilipino na planuhing maaga ang mga pagbiyahe at tiyaking kompleto ang mga dokumento para sa hassle-free na pagdaan sa mga border. Kabilang sa mga bansa na magpapatupad ng border checks at surveillance ang Denmark, Norway, Slovenia at Sweden. Gayun din ang Austria, France, Germany at Italy na tatagal hanggang December 2025. Hindi magpapatinag ang Pilipinas sa patuloy na pangaharas ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng patuloy na presensya ng Chinese monster ship sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang aircraft carrier ang bansa o submarine upang maitulak ito palayo ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos Jr., mananatili ang presensya ng bansa sa West Philippine Sea. But they will always find, they will always find the Philippine presence. No matter what they do, kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na, mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. Nagpalabas na ng pahayag ang US Indo-Pacific Command Public Affairs hinggil sa pagkakasangkot ng 4 na foreign national sakay ng private aircraft na bumagsak sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon.
Kabilang sa mga nasawi ang isang miyembro ng serbisyo militar ng Estados Unidos at 3 defense contractors. Ang eroplano ay nagsasagawa ng isang routine mission na nagbibigay ng intelligence surveillance at reconnaissance support sa kahilingan ng mga kalyadong Pilipino. Ayon sa mga saksi, nakita nilang may usok na lumalabas sa eroplano at narinig ang isang pagsabog bago ito bumagsak. Kinumpirma naman ni Amir Jihad Ambulotto, Provincial Disaster Response Officer, na na-recover ng mga emergency responder ang mga bangkay ng 4 na biktima mula sa bumagsak na Beechcraft King Air 300. As to the identities, hindi natin nakuha siya kasi maskin yung mga SOCO and yung mga rescuers hindi ata pinalapit doon sa area or doon sa mga body specifically. Kinuha na ata sila kasi kagabi. Tumawag din yung MDRRMO, yung rescuers nila na humingi ng assistance for equipment gagaya ng mga hydraulic cutter. Hinahanapan natin ng paraan paano maano kasi yun yung request ng mga may mga foreign national na nandun. Pero parang na-pull out na nila siya. Posibleng magpatupad ng panibagong rollback sa presyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na international trading, posibleng bumaba sa 20 sentimos hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 10 sentimos hanggang 25 sentimos na kada litro ang maaring maging bawas sa kerosene. Samantala, posible namang walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina o maaring bawas din na 30 sentimos kada litro. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa Martes, February 11. Inisyuhan ang violation ticket at nakatakdang sampahan ng reklamo ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang isang pasaway na rider na iligal na dumaan sa EDSA busway kanina. Base sa video na ibinahagi sa media ng site, kita ang rider na ito na tinakasan ang mga traffic law enforcer na pumapara sa kanya kung saan nasapul rin ang umano'y pananagasaan nito sa isang site enforcer. Ayon sa mga otoridad, mabilis na lumipat ng linya ang rider nang mamataan ito na dumaan ng busway. Kita rin na masyadong mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Makikita rin na tumawid pa ito at dumaan ang bicycle lane at nakasagasa pa ng isa pang nagbibisikleta bago siya maabutan at mahuli ng mga otoridad. Katwiran umano ng rider, nawala ng preno ang kanyang motorsiklo. Bukod sa multang ipapataw, sasampahan rin ng reklamong hit and run ang rider. Samantala, dumadaing naman ng pananakit ng likod at braso ang enforcer na sinagasaan ng rider. Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng distribusyon ng mga plaka ang Land Transportation Office sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Marikina City. Bahagi ito ng mga hakbang ng LTO upang mapabilis ang pagbibigay ng mga backlog na plaka na inabot na ng ilang taon. Mula sa Marikina City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano karaming mga tricycle ba dyan sa Marikina ang wala pang plaka mula sa LTO? Bernard, yung ipamamahagi ngayon na mga plaka ng Land Transportation Office o LTO dito sa Marikina City ay aabot ng nasa higit 1,200. At kasama na dyan na mabibigyan na mga tricycle, yung gumagamit ng temporary plate at yung mga merong puting plaka na ginagamit sa mga pribadong motorsiklo na papalitan na ng dilaw na plaka. Nagsasagawa nga ng distribusyon ng mga dilaw na plaka ang Land Transportation Office o LTO sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Marikina City ngayong umaga. Bahagi ito ng hakbang ng LTO para matapos ang lahat ng backlog sa mga plaka ng motorsiklo kasama na ang mga tricycle. Ayon sa ilang mga tricycle driver, merong mga unit na noong 2016 pa nila nakuha ang motorsiklo pero hindi pa rin napapalitan ang mga plaka.
Kapag walaan nilang lehitimong plaka mula sa LTO, madalas silang nasisita sa mga huli. Ipinapakita na lang nila ang mga dokumento na nagpapatunay na pwede silang pumasada at nagpapaliwanag kung bakit wala pa silang plaka mula sa LTO. Ngayong nakuha na nila yung kanilang mga dilaw na plaka, mas panatag na nila silang pumasada sa kalsada dahil iwas na sa mga huli. Bernard, dun sa huling update ng LTO nung nakaraang Enero, nasa 9 na milyon pa yung backlog ng sa mga plaka ng motorsiklo. At isa nga itong hakbang na ginagawa nila na i-distribute mismo sa mga TODA yung mga plaka para mapabilis yung proseso. Sa ngayon, wala pa namang anunsyo ang LTO kung kailan striktong ipatutupad yung no plate, no travel policy sa mga tricycle. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Marikina City. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na di sapat ang ginagawa ng pamahalaan para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, mula January 17 hanggang 20, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing kulang ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pababain ang bilihin, habang 16% ang kontento sa ginagawa ng pamahalaan. Ayon sa presidente ng Strat-based consultancy na si Dindo Manhit na siyang nag-sponsor ng nasabing survey, ang resulta ay dapat maging wake-up call sa gobyerno para magbigay ng solusyon sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Simula sa February 15 ay ipatutupad na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas sa buong bansa. Ayon sa Department of Agriculture, ang pagbaba ng taripa sa bigas mula 35% hanggang 15% ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinapayagan ang mga retailer na ipaubos muna ang mga natirang stock na nabili sa mataas na presyo. Kasabay nito, ipagpapatuloy ng DA ang regular na inspeksyon sa mga pamilihan upang tiyakin ang pagsunod sa mga bagong alituntunin. Beginning February 15 naman, it will be implemented na nationwide. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring nahirapan na sa trabaho si Ledesma at hindi sanay sa politika. Si Ledesma ay pinalitan ni Dr. Edwin Mercado bilang PhilHealth Chief. Well, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata siya sa with all of the, hindi siya sanay sa politika. Mandy Ledesma very much comes from the private sector. So I think he found the transition to be jarring, shall we say. Ilulunsad mamayang hapon ang Commission on Elections sa COMELEC ang Committee on Kontrabigay, kaugnay ng nalalapit na 2025 midterm elections. Ang komiting ito ang pangunahing magbabantay at tutugon sa issue ng vote buying tuwing eleksyon. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, anong bago dito sa Committee on Kontrabigay at sino ang mga ahensya o grupo ang bubuo dito? Magandang tanghali, Bernard. Marami itong mga ahensya ng gobyerno ang magiging miyembro dito sa Committee on Kontrabigay. Kabilang na dyan ang Department of Justice, National Bureau of Investigation o NBI. Kasama din dyan ang Department of Education at gayon din ang Department of Communications and Department of Communications and Technology. Opisyal nang ilulunsad mamaya ng Commission on Elections o COMELEC ang Committee on Kontrabigay o CKB. Inaasahang dadalo rito ang mga opisyal ng pamahalaan mula sa Philippine National Police o PNP,
Department of the Interior and Local Government o DILG at iba pang ahensya na partner ng COMELEC sa paglaban ng vote buying o pamimili ng boto tuwing may halalan. Sa resolusyon ng Commission on Elections, ipinapahintulot na ang warrantless arrest kapag ka naaktuhan ng mga otoridad o isang individual ang isang suspect na namimili ng boto ay maaari itong arestuhin kahit walang warrant of arrest mula sa korte. Ang vote buying ay isang election offense na mabigat ang kaparusahan kasama na ang pagkakabilanggo ng hanggang 6 na taon. Binigyang diin ng komisyon walang vote buying kung walang vote selling o tumatanggap ng pera o anumang bagay na may halaga kapalit ang kanilang mga boto. Bernard, sa ilalim din itong bagong resolusyon ngayon ng Commission on Elections, kasabay nitong paglulunsad ng Committee on Contrabigay mamaya, ay inaasahan nating i-anunsyo na rin ng komisyon ang formal na pagbabawal sa AX, gayon din sa tupad, 4Ps at ng ayuda sa kapusang kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 10 araw yan bago ang halalan. Layunin pa rin ito na hindi magamit ang nasabing mga ayuda ng gobyerno o maabuso ng sino mang nakaupo sa pwesto para sa kanilang karera sa politika. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Maynila. Mahigit 14 na milyon na ang naiimprentang opisyal na balota para sa eleksyong 2025 ayon sa Commission on Elections. Sa kabuuang, 72 milyong balota ang kailangang iimprenta na nasa 14,747,766 o 20.45% na ang natapos. Bagamat mabilis ang paglilimbag, aminado ang COMELEC na mabagal ang verification process. Pagtitiyak naman ng komisyon, on track pa rin sila sa kanilang deadline at target na matapos ang nasa mahigit 57 milyong balota na kailangan pang iimprenta bago ang April 14, 2025. Nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga ahensya ng gobyerno na ipinagbabawal ang paglilipat, pag-hire at pag-promote ng mga empleyado sa panahon ng kampanya para sa eleksyon 2025. Alinsunod ito sa COMELEC Resolution number 10999, hindi pinahihintulutan ang paglilipat ng mga empleyado mula January 12 hanggang June 11, 2025, habang bawal ang promosyon, pag-hire at pagtaas ng sweldo mula March 28 hanggang May 11, 2025, maliban kung may pahintulot mula sa COMELEC. Nagbabala ang CSE na ang paglabag sa mga patakarang ito ay maaaring magresulta sa pagkakawala ng bisa ng appointment o pagsasampa ng kasong paglabag sa eleksyon. Magrerenta ang COMELEC ng mahigit 3,000 makina para sa espesyal na Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Ang pondo para dito ay kukunin sa hinihiling nilang 2.5 billion pesos na budget mula sa Department of Budget and Management o DBM. Iginiit ni Chairman George Garcia na otomatiko ang eleksyon, kaya kinakailangan ng pagrarenta ng mga makina upang mapabilis ang proseso. Malaking bahagi naman ng nasabing pondo ay ilalaan para sa honoraria ng mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Gagamit ng Online Voting and Counting Systems o OBCS ang 70 sa 73 na Philippine Post sa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, nais nilang hikayati ng mga botante sa abroad na subukan ng internet voting habang nasa trial period ito. Samantala, 16 na embahada at konsulado ang gagamit ng automated counting machines sa pamamagitan ng personal o postal voting. Pinasinayaan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang mga bagong mobile kitchen at water treatment vehicle na gagamitin sa pagtugon na disaster and relief response operations ng ahensya. Mula sa Pasay City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang detalye niyang mga bagong asset ng DSWD na gagamitin sa kanilang mga disaster at relief response?
Ngayong araw na ito nga ay inilunsad ang mobile kitchen dito sa DSWD sa layunin nila na maging mabilis ang pagpapadala ng tulong sa publiko, lalong-lalo na sa mga apektado ng sakuna. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Senator Joel Villanueva ang law vehicles dito sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ang mga tugon ng kagawaran lalo na sa panahon ng kalamidad. Kadalasan nakakaligtaan yung kabilang side ng disaster response, yung paano natin madadala naman doon yung tulong. So marami nga tayong tulong na readyng ibigay, pero importante yung paano natin mapapadala yung tulong sa pinakamabilis na paraan at pinaka-efficient na paraan. Pasado alas 11 kanina ay inikot at isa-isang binisita ni Secretary Gatchalian at Secretary Villanueva ang mga sasakyan kasama ang iba pang kinatawan ng DSWD. Bukod sa mobile kitchen at mobile water treatment, mayroon ding reach truck kung saan magagamit ito para ma-maximize ang mga warehouses sa pagsastock ng mga relief goods na ipamamahagi. Ayun, Ella, sa kasalukuyan naman ay narito ngayon na naghahanda ang mga mobile kitchen at sa anumang oras ay ide-deploy na ito sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng iligal na droga galing sa Pakistan ang nasabat ng otoridad sa Manila South Harbor nitong huling linggo ng Enero. Ayon sa Department of Justice, ang pagkakasabat sa bulto ng iligal na droga ay resulta ng magandang paggamit ng Intel funds. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi lamang ang mga otoridad sa Pilipinas, kundi maging ang foreign counterparts na ang magkakatulong sa paglaban sa iligal na droga. Ditong huling linggo ng Enero, naharang ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs ang nasa mahigit 404 kilograms ng shabu na may halagang aabot sa 2.7 billion pesos. Ayon sa NBI, January 16 na makatanggap sila ng impormasyon na may darating na shabu shipment sa Manila South Harbor na mula sa Pakistan na itinago sa mga karton ng noodles at custard. 5 suspect naman ang naaresto ng mga otoridad na pawang consignee, custom broker at facilitator. Layering ang tawag namin doon para hindi agad namin matumbok. Kaya naman tumagal ang aming presentation sa inyo ay kinuha pa namin ito isa-isa itong mga tao na ito and it took us time para makuha ito. They were subpoenaed by our custom kasi bago ma-inspection ito, these people should be around. Sinabi naman ng Department of Justice na ang pagkakasabat sa bulto ng iligal na droga ay resulta ng magandang paggamit ng confidential funds. Yung intelligence gathering, yung technical operations, logistical, security, and post-operations were funded by confidential funds. And this is just a very good example of how it should be used, no? Ayon naman kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hudyat din anya ito na seryoso ang pamahalaan sa laban sa iligal na droga. Malaki rin anya ang may tutulong kung kasama ang prosecutor sa laban kontra droga. Malaking halaga na kung may involvement ang mga prosecutor natin dahil lalong napapalakas yung mga kaso na dahil nga doon may kumpiyansa talaga tayo pag nandun sa korte na papaabot natin ito sa conviction. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sari-saring iligal na troso ang nasabat ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Capiz. Resulta ito ng ginawang monitoring at verification ng DENR matapos makatanggap ng tip patungkol sa tangkang pagpuslit ng iba't ibang uri ng lumber sa barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Nadatna ng mga tauhan ng DENR ang nasa isang multi-cab na naglalaman ng 70 pieces ng mahogany lumber na may total volume na 608 board feet. Nakakita rin ang mga otoridad ng isang tricycle
na naglalaman naman ng 5 piraso ng tipolo at 14 na piraso na nara na may 247 total board feet. Wala namang nadatna na tao ang mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng DENR ang mga nasabat na forest product. Lumitaw ang 2 metrong lapad na sinkhole sa isang kalsada sa Nagoya, Japan noong Huwebes, February 6 ng umaga na nagresulta sa pagkakaipit ng isang sasakyan ngunit wala namang napaulat na nasaktan. Ang naturang insidente ay kasunod ng paglitaw din ng malaking sinkhole sa Yashio, Saitama Prefecture noong nakaraang linggo kung saan nahulog ang isang truck at ang driver nito. Ayon sa mga otoridad, ang sinkhole sa Nagoya ay may lalim na 1.5 meters at maaring may kaugnayan sa ginagawang pagpapalit ng tubo ng tubig malapit sa lugar. Sa kaso ng Yashio, natuklasang may sira ang isang sewer pipe na naging sanhi ng paglaki ng sinkhole hanggang sa 40 metro ang lapad at 15 metro ang lalim, habang patuloy pa ring nawawala ang driver. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Matatandaan noong November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 5, na nagsasabi, "Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong nag-uunawa." At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!